Ang tiyan ng madre ay lumalaki, kaya't ang isang babae ay nagdesisyon para suriin ang kamera para malaman ang ginawa niya sa pare. Pagkatapos ang pagkikita sa pare ay napansin ng isang madre na ang kanyang tiyan ay lumalaki ng lumalaki at walang sino man ang makapaniwala sa kung ano ang ginawa niya sa pare. Nang mahuli sila sa kamera ng kumbento sa puso ng nag-iisang ospital sa maliit na bayan, doon sa atmosfera ng malamig na sterile light ng ultrasound room, si Sister Claire ay nakahiga lamang at hindi makagalaw. Nakakadama ng magkahalong ekspektasyon at takot sa kanyang puso. Ang figura ng doktor na nakasuot ng puting coat na dating kumikilos ng masinom at maayos, ngayon ay hindi makagalaw pa. Imposible. Sampit ng isang doktor habang nakatingin sa isang screen. Sister Claire, paano itong nangyari? Ang kwarto na isang dating lugar para sa bawat routine ng pagdadiskubre at diagnosis ay nagbago sa pagiging isang lugar na napupuno ng misteryo. Ang madre, bagamat hindi nauunawaan ang mga imaheng kanyang nasa harapan, ay nadadama naman ang bigat ng sitwasyon. Ang ingay ng bawat pagtibok ng kanyang puso, ang siyang ingay lamang na yung madidinig dahil sa labis na katahimikan, dahil sa ayaw niya ring mapalaya sa kumbento. Ano to? Anong nangyari? Kausapin niyo ko. Ang babae ay nagmamakaawa na siyang bumasag sa katahimikang nangingibabaw kanina pa. Isang matandang doktor ang marahan sa kanyang lumapit. Isang matandang lalaki na may figura na nagdadala sa bigat ng di mabilang na istorya. Napatingin naman ang madre sa mga mata ng doktor na nagpapahiwatig ng labis-labis na pag-aalala at pagdududa. Pasensya na po. Mahirap lang po sa amin na unawain agad. Isa po kayong madre kaya't ang bagay na ito ay tila imposibleng mangyari. Sambit ang may-ari. Pinipili ang salita na kanyang sasabihin na ang bawat isa ay nagdadala ng bigat ng isang diagnosis na siyang makakapagpabago sa buhay ng babae kailanman. Sa labas ang ibang mga madre ay matyaga lamang nag-aabang ng resulta. Alam kong may mali, komento ng isang madre. Halata rin naman nung una pa lang. Sadyang may ilang tao lang talaga na ayaw na lang umamin ng katotohanan. Tugon naman ang isa pang madre. Ang pagkalito ay mas lalong nangibabaw sa puso ni Sister Claire. Alam niya na ang kanyang buhay na dapat dedikado lamang sa pananampalataya at pagsiserbisyo sa kumbento ay malayo sa pagkamisteryo at pagkakomplikado ng mundo sa labas. Pero ito siya, nasa sentro ng isang problema na siya mismo ang gumawa sa kanyang sarili, na siyang kumontra sa pinaka-nature ng kanyang vocation. Kailangan mong magbalik muli. Ang kaso mo ay masasabi nating may pagka-espesipiko. Simpleng pahayag ng doktor. Tanging pangamba naman ang nararamdaman ni Claire noon pagkalabas niya ng kwarto. Nakakadama siya ng pagkahiya at labis na natatakot. Siya ay marahang hinatid papalabas ng klinika kung saan naiwan ang mga doktor na biglang nalagay sa masinsinang pag-uusap. Ang ibang madre naman na kasama ni Claire ay nais ding malaman kung ano ang naging sitwasyon. Pero ano nga ba ang nangyari? Paano nga isang madre ay nalagay sa ganong sitwasyon? Para mas maunawaan natin ang kwento, ay kailangan malaman ng lahat na ang madre ay may malapit na kaugnayan sa kanilang pare. Ang paring yun ay si Father John, isang makisig na paring nasa 35 taong gulang na. Simulat sa pulang pagkabata ay magkaibigan na sina Claire at John. Sadyang malapit sila noon pa man, kaya't ang apeksyon nila sa isa't isa ay hindi maiwasan na mas lumalim pa at napapansin naman ito ng lahat sa kumbento. Ang bawat paglalakad nila ng magkasama sa hardin, sa bawat pag-uusap at pagpapalitan ng kwento ay nagpapakita lamang ng koneksyon na waring higit pa sa normal na pagkakaibigan lamang. Ang lalaki dala ng pagkamahinahon at pagkalakas ng loob ng presensya ay siyang imaheng nirerespeto at tinitingala sa kumbento. Nakahandang mag-alok ng spiritual at emosyonal na suporta para sa lahat. Sadyang ang pagiging malapit ng pare sa madre ay hindi na maiwasang maging usap-usapan ng marami. Nagtataka kung bakit ganun na lamang sila kalapit sa isa't isa sa kabila ng kanilang debusyong dapat sinusunod. Madalas na lamang magkatabi ang dalawa sa isang lugar, nagtatawanan na animoy magkasintahan. Kaya naman di maiwasan na isipin ng ilang madre na sadyang may lihim na relasyon ng dalawa. Isang bawal na pagmamahal na kanilang sinisikreto. May mga nangangatwiran din naman nagsasabing baka ang pagiging malapit ng dalawa ay dahilan lamang na matagal na silang magkaibigan at walang iba pa. Maraming opinyon na nagpapasalin-salin sa kumbento. Ang mga matatandang madre at mga tagapagbantay ng araling moral
ng kongregasyon ay sadyang naging mapagmasid sa hindi malamang relasyon ni na Sister Claire at Father John. Pero mas naging komplikado pa ang sitwasyon ng isang baguhang madre na nalalagay sa kondisyon ng insomnia ay nakita na lamang si Sister Claire isang gabi na naglalakad sa kailaliman ng gabi. Dumiretso ito ng maingat papunta sa pare at ang dalawa ay magkasama ng lumabas ng kumbento. Ang pangyayaring yun ay parang isang sunog sa gubat na dinala ng malakas na hangin at kumalat ito agad sa buong kumbento maging sa iba. Nakarating na rin ang kwento sa matatandang madre ng kumbento na sadyang talagang nabigla. Hindi ito katanggap-tanggap. Papanong nagawa ni Sister Claire ang isang delikado at respetadong madre hayaan ang kanyang sarili sa ganitong kabulaanan. Ang sitwasyon na mas lalo lamang pinagliab ng mga kwentong nagkakalat, isang revelasyon na sadyang magpapabago sa buhay ni Claire at John. Isang relasyon na nagsimula lamang sa sinesikretong pagkakaibigan ay nasa ilalim na ngayon ng pagbabantay ng church community. Ang bawat pagakbang ni John at Claire ay kinakailangan na ngayong mapadaan sa panguhusga ng mga tao sa kanilang paligid. Isang araw ay mas nangibabaw pa ang lahat dahil sa patuloy na paglaki ng tiyan ni Sister Claire na sadyang pinupunan ng mga kritikal na tingin ng iba pang mga madre sa kumbento. Ang bulong-bulungan sa loob ng kumbento ay nauwi sa seryosong konversasyon. Hindi niya aaminin na siya'y nagbubuntis kahit na ganyan na, sambit ng isang bagong madre na naroroon habang pinagmamasdan si Claire na nakahawak na sa medyo kurba nitong tiyan. Hindi naman tayo mga bata. Lagi na lang magkasama si Father John at si Sister Claire at nagkikita pa ng patagos sa gabi. Alam na natin kung anong ibig sabihin nun. Sa bawat tanong ay isa lamang din ang nagiging sagot ni Claire. Si Father John at ako ay magkaibigan lamang. Lumalabas lang kami para pasyalin ng kabayanan. Bumibisita sa ilang mahihirap at mapaglaanan sila ng salita mula sa Diyos. Pero ang paniniwala sa kanyang pagkainosente at ang pagkalinis ng kanyang intensyon ay wala nang naging lugar pa sa puso ng mga madre sa kumbento at sa kanilang komunidad. Nang ang sitwasyon ay ganap pang lumala, ang mga matatandang madre ay umakto na ng may desperasyon para mapanatili ang moralidad ng kumbento, sadyang mahalaga para sa kanila. Mahigpit nang pinagbabawal ng mga matatandang madre si Claire sa paglapit o pagbisita man lang sa kanilang pari, na kung hindi niya susundin ay ganap siyang mapaparusahan. Ang religious community kabilang na ang mga obispo ng kalapit na village ay sadyang kumbinsido na si Sister Claire ay buntis. Hindi na rin naman ito may tatanggi pa dahil sa sadyang paglaki ng kanyang tiyan. Dahil sa matinding pressure na sa simbahan ay nakagawa ang kataas-taasang obispo ng isang pagdedesisyon. Nagdesisyon sila na para tunay nilang mapatunayan ang lahat ng walang paghihinala ay kailangang malagay ni Sister Claire sa pag-ultrasound. Walang katuturan nito, Diyos ko. Si Father John ay kaibigan ko lang. Ba't ba hindi ninyo ako mapaniwalaan? Pagpapaliwanag ni Claire. Pero ang kanyang mga sinasabi ay waring humihina ng humihina dahil na rin sa patong-patong na ebidensyang inilalaban sa kanya. Kailangan lang natin ng mas matibay pang ebidensya kung saan mapipilitan na siyang aminin ang katotohanan. Ang kumbento na medyo may kalakihan rin ay nagawa na ngang mapakabitan ng security cameras na nakatutok sa lahat ng lugar para na din sa kaligtasan ng mga nasa loob nito. Kasama na ang kusina kung saan madalas tumambay si Sister Claire at Father John para magkaroon ng pribadong pagkikwentuhan. Pero ang sandali ng katotohanan ay dumating na rin. Ang lahat ay nagkasama-sama para manood ng recordings. Ang tibok ng kanilang mga puso ay sadyang bumibilis, dala ng magkahalong antisipasyon at takot. Ang mga madre at ilang miyembro ng kanilang komunidad ay halos mamutla nang biglang mapanood ang recordings. Ang kanilang napanood sa screen ay sadyang kanilang ikinagulat sa puntong hindi na nila mapaniwalaan na pwede palang mangyari ang ganong bagay. Ang tensyon na naganap sa kwarto na yon ay hindi maiwasan. Ang ilan ay matyagang naghintay ng mas mataas na ekspektasyon sa isang patotoo na siyang kukumpirma sa usap-usapang nagkakalat, hindi lamang sa kumbento kundi maging sa kalapit bayan. Maraming nagsasabi na dapat ay matapos na ng tuluyan ang istorya. Napanood sa recording si Father John at Sister Claire na nasa kusina, nag-uusap, nagkakasiyahan at nagkikwentuhan bilang isang tunay na magkaibigan. Doon si John ay agad na nagsalita. Dahil hindi ka makakasama sa akin ngayong weekend, ay bumili na lang ako ng pampasalubong sa may bayan.
Nakita ng lahat kung paanong iniabot ni John ang dala niyang package kay Claire na naglalaman pa ng mga pagkain na kanila ding pinagsaluhan. Walang ginawa ang dalawa sa kusina kundi ang magtawanan at magkwentuhan. May kinalaman sa kanilang mga naging karanasan. Nakita mo sana yung saya ng mga bata nung matanggap nila yung mga laruan na ating binili nung nakaraan. Sadyang nakakasaya sa puso, sambit ni John. Taglay ang saya sa kanyang mga mata. Tumugon naman si Claire dala ang lungkot dahil hindi siya naging parte ng magandang karanasan na yon. Gusto ko talagang sumama, kaso kailangan kong salubungin ang mga bagong madre. Ang daloy ng usapan ng dalawa ay biglang nag-iba papunta sa pagpaplano para sa magandang hinaharap ng simbahan. Kung paanong mas mapapaghusay pa nila ang kanilang pagsiserbisyo sa komunidad ng magkasama bilang matalik na magkaibigan. Yan na yun? Pero wala tayong mapapatunayan dyan. Kumakain lang sila ng magkasama. Sambit ng isang madre nang may pagkadismaya sa kanyang boses. Tumugon naman ang matandang madre. Malinaw na ang pagkakaibigan ng dalawa ay nakabase lamang sa missionary work at wala nang iba pa. Dahil sa pagkadiskubring yon ay unti-unti na ring naglaho ang mga pagsususpecha kay Claire ng marami. Pero ang pagkamisteryo pa rin ang kanyang kondisyon ay hindi pa rin nila malaman. Lumalaki pa rin kasi ang tiyan ni Claire. Kaya't hindi pa rin maiwasan na maging pagdududa ito sa iilan. Sa bawat pagsusuri ng recordings ay napapagmasdan lamang nila Claire at John sa kanilang hardin gaya nung una ay nagkwekwentuhan lamang at nagkakatuwaan habang nagpaplano tungkol sa mga pagtulong na misyon para sa mga taong nangangailangan. Nag-iisip ng paraan kung paanong mas makakapagbigay pa ng pag-asa sa mahihirap na pamilyang halos sumuko na sa buhay. Walang pinapakitang eksena kung saan nagbibigay ng pagkamalisyoso ang dalawa, sa halip ay pagsasama lamang ng dalawang matalik na magkaibigang may iisang hangarin. Ang pananampalataya at tumulong kung tutuusin ay mas napatunayan pa ng recording sa tunay na puso ni Claire sa kanyang debosyon at gayon din si Father John. Kaya naman marami ang napapayuko na lamang sa kumbento dahil sa panguhusgang kanilang ginawa na hindi rin magandang katangian para sa gaya nilang alagad din naman ng Diyos. Nagpapalawig lamang talaga sa misteryo ay ang paglaki ng tiyan ni Claire. Kahit pa hindi napatunayang sila ni Father John ay may kakaibang relasyon, hindi naman maipaliwanag nito ang pinagdaraanang kondisyon. Hindi mo naman talaga maiaalis ang idea ng pagbubuntis ng dahil sa kanyang kalagayan at dahil hindi makayanan pa ni Claire ang pagbubulong-bulungan ng kaniyang nadidinig, gayon din ang paglaki ng kanyang tiyan, ay ganap na siyang pumayag na magpa-ultrasound. Total ay hindi naman siya komportable at medyo may dinadaing na rin na sakit na hindi niya mawari. Habang naglalagay sa proseso ng ultrasound, ang sitwasyon ay nalagay sa kritikal na sandali kung saan ang pagdanais na paghahanap ng katotohanan ay umibabaw sa takot at pangamba na napasa kanya nung una pa lamang dahil sa walang katapusang panghusga ng marami. Ang mga doktor naman ay napapaisip sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa. Paano ang isang madre ay hahantong sa ganitong kalagayan? Ang mga doktor ay nagawang mabigyan ng komento ang isa't isa matapos mapaharap sa kakaibang kaso na kanilang natunghayan. Sila taglay ang seryosong ekspresyon ay nagawang magpaliwanag kay Sister Claire na ang kanyang kondisyon ay sadyang nakakaintriga dahil maging sila ay hindi ito mailarawang mabuti. Lumalabas na ang mabilis na paglaki ng tiyan ni Sister Claire ay resulta lamang ng isang infeksyon at hindi pagbubuntis gaya ng inaakala ng iba. Si Sister Claire ay nagulat nang malaman ang katotohanan. Ang lahat ng mga madre at tao sa kumbento ay nagulat ang sobra. Sinabi ng mga doktor na malamang nakuha ni Sister ang impeksyon na yon nang makakain ito ng kontaminadong pagkain. Matapos may kwento ni Claire na may kinain siyang isang sabaw na mula sa isang mahirap na mamamayang kanilang binisita para tulungan. Isang pamayanan na kilala sa marami nilang lugar dahil sa kahirapan, kung saan marami din ang mamamayan doon ang nagkakaroon ng iba't ibang sakit. Nakakain naman si John ay hindi gaanong naapektuhan, hindi gaya ni Claire na sadyang naimpeksyon ng malala. Nagkalat na ang impeksyon sa katawan ni Claire na nagresulta sa patuloy na paglaki ng kanyang tiyan. Ang nakikita na din dito sa resulta ay isang accumulation ng fluid, tipikal sa mga kaso ng impeksyon na walang kinalaman sa pagbubuntis, sambit ng isa sa mga doktor habang itinuturo ang resulta ng test sa screen. Malinaw itong nagpapakita ng abdominal detention na walang senyales ng isang fetus. Si Claire ay napagbuntong hininga na lamang pero sadyang napasama ang loob dahil sa naging panghusga sa kanya ng mga taong dapat ay mas naniniwala sa kanya at sumusuporta.
Pinayuhan na lamang ng doktor si Claire na bumalik madalas sa kanya para mas masuri pa siya at mapaglaanan ng sapat na edukasyon. Nagtulungan naman ang lahat para sa tuluyan niyang pagaling nang dahil sa naging pahayag ng doktor ay nagawa ng malinawan ng lahat sa mali nilang panghusga at pag-aakala. Hindi lamang sa kanya gayon din kay John na walang ibang minahal kundi ang kanyang pananampalataya. Naging malinaw na sa lahat na ang pagdududa sa kanila na ang dalawang magkaibigan ay lumalabas lamang ng magkasama hindi para gumawa ng kabulaanan kundi para magbigay tulong sa mga taong nagugutom, walang matirahan at nangangailangan ng taus-pusong pagdarasal. Bawal kasi sa mga taga-kumbento ang lumabas ng gabi kaya't ginagawa yun ng dalawa ng patago. Sadyang ang dalawa ay matalik lamang na magkaibigan simulat sa pool ng kanilang pagkabata. Magkabatid lamang ang turingan ng dalawa sa damdamin at gayon din sa pananampalataya. Sa pagbabalik ni Claire sa kumbento ay nagawang humingi sa kanya ng tawad ang lahat, maging ang mga elders ng kumbento at obispo na nagawang sumalubong sa kanya. Nagawa nilang humingi ng tawad hindi lamang kay Claire kundi maging kay Father John, na wala naman ding itinanim na sama ng loob sa kanila. Batid nila na sila'y nagkamali din kahit papano na siyang naging simula ng lahat. Matapos ang lahat ay ganap nang naging matiwasay at payapa naman sa kahit anong maling kwento ang kumbento, na ngayon ay mas higit pang naging lugar pa ng taus-pusong pananampalataya para sa mga taong naniniwala sa Diyos at kanyang mga aral.